So, meron akong nabasang case ng isang abogado na nag-o-offer sa kanyang mga kliyente ng isang annulment o nullity of marriage na order manggagaling sa korte na sure na mag-grant in 3 months time at hindi mo kailangang magpakita o mag-appear sa korte. Siguro nakikita nyo rin itong mga advertisement na to sa Facebook page, yung mga sponsored ads na nag-o-offer sila ng legal services. Kunwari, isa silang licensed lawyer, okay, na nag-o-offer ng ganong service na in 3 months time, approved na yung annulment mo. Hindi mo kailangan pumunta sa korte, hindi mo kailangan mag-attend ng hearing, wala kang kailangan gawin, magbabayad ka lang. And, sure na sure, yung annulment mo granted. Relate ba kayo? Nababasa nyo ba yan? 'Di ba? Ngayon, patutunayan ko sa inyo na yung mga nababasa nyong advertisement na yan ay kung hindi scam, ay budol. And mas madalas pa nga na yung mga nag-o-offer ng ganyang serbisyo ay hindi talaga lisensyadong abogado. Pero itong case natin na may AC number 8471 and na-desisyon na noong August 22, 2023, ang involved ay isang licensed lawyer. Ayon sa kwento ni wife, etong si lawyer ay inirefer sa kanya ng kanyang kaibigan noong 2006 para mag-handle ng kanyang annulment case. So, nakipagkita etong si girl kay lawyer noong March 2006 and inassure siya, sinigurado ni lawyer na magagrant yung kanyang annulment for 100,000 pesos. And sinabi pa niya na sa 3 buwan lang lalabas na yung desisyon. Ngayon kailangan niyang mag-down payment ng 50% ng 100K. Pero itong si girl, sinabi niya na 30K lang daw yung afford niya munang ibigay. So, sinabi ni lawyer na, sige, ako nang bahala, wala ka nang poproblemahin, hindi mo na kailangang umattend ng hearing, hindi mo na kailangang magpakita sa korte. So, dahil 3 months yung pangako ni lawyer, after 1 month, nag-follow up si girl. O, kumusta na ba yung kaso ko, attorney? Ngayon, ang sabi ni attorney, busy si judge. At ang sabi pa niya, huwag kang mag-alala, magsiset tayo ng meeting, ipapakilala ko sa'yo si judge para po pwede mo siyang kausapin na bilisan na niya yung pagdedesisyon sa annulment case. Despite the fact na nag-promise itong si lawyer na magmi-meet si girl at saka si judge, hindi naman nangyari talaga yung meeting na yon. So, nagpa-follow up si girl, nagpa-follow up kay lawyer. Eventually, August 2006, so nakalipas ng ilang buwan, lumampas na yung 3-month promise ni lawyer doon kay girl. Okay, nasabi niya, 3 months lang may decision na. Lumampas na yon. Ngayon, ang ginawa na lang ni lawyer dahil kaka-follow up ni girl, ang sabi ni lawyer, meron siyang kilala sa NSO na mag-aayos o magkukorek ng record ni girl. NSO ha, iko-correct daw yung NSO record ni girl. Yun ang pagkakasabi ni lawyer. And ang babayaran ni girl ay 70,000 pesos. So ngayon si girl naman, dahil naniniwala siya, nagbayad naman ng 70K. Binigyan siya ng acknowledgement receipt. So dahil sinabihan siya ni attorney na okay na yung record niya sa NSO, pwede na siyang magpakasal uli. Ang sabi ni attorney, ako ang bahalang umayos ng mga papeles mo. Dito ko magpakasal sa Manila City Hall. And package deal, 50K para sa lahat ng dokumentong kakailanganin mo. And nag-appear na rin si attorney bilang isa sa mga witnesses, okay? So, dumating yung AFAM na pakakasalan ni girl, okay? So, nakasal sila noong August 2006. So, nanghingi itong si girl ngayon ng kopya ng annulment order mula kay attorney. And nung November nga, nagbigay ng isang desisyon or kopya ng judgment ng korte na granted nga yung annulment at permado ng isang judge.
So si girl kampante na kasi nasa kanya na ang order, nakapagpakasal na siya, bumalik na sila ng kanyang afam na asawa sa ibang bansa. So noong 2008, magpa-file na siya ng immigrant visa niya sa US, okay? And may inutusan siya na nandito sa Pilipinas, yung kanyang caretaker, inutusan niya na pumunta ng NSO para kumuha ng kopya ng kanyang updated certificate regarding sa kanyang status. Dito ngayon, nagulat siya kasi parang hindi naman nagbago, walang nagbago sa NSO record niya. Ngayon, dito na siya nag-umpisang magduda. Kaya ang ginawa niya, nag-hire siya ng ibang lawyer, ibinigay niya yung kopya ng judgment or order or desisyon ng korte na nakuha niya dun sa kanyang previous attorney, ibinigay niya sa bagong lawyer para mag-imbestiga. Doon nga niya nalaman na wala ngang judgment or order or decision ang korte regarding sa annulment or nullity ng kanyang marriage na permado ng isang judge. And wala ding nakasampang petition for nullity of marriage. Nakakuha rin siya ng certification from NSO and nakasaad doon na married pa rin ang kanyang status. Married siya doon sa una niyang asawa. Dahil ang involved dito ay isang licensed lawyer, ini-refer yung case na to sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. So, under the Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA, naging effective ito last May 29, 2023. Ang falsification o pamimeke ng court orders o desisyon ng isang korte ay isang serious offense under the CPRA. At ayon pa sa Section 37, Canon 6 ng CPRA, kapag napatunayan na nakagawa ng serious offense etong si lawyer, ang parusa na po pwedeng ipataw sa kanya ay disbarment o ibig sabihin matatanggalan siya ng lisensya bilang isang abogado o kaya suspension sa pagiging abogado na more than 6 months or magbabayad siya ng fine na more than 100,000 pesos. So, one or combination ng mga penalties na yon. Pero ang sabi kasi ng korte, yung ginawa ni attorney na pamimeke ng order or desisyon ng korte ay nagpapakita ng kanyang disrespect sa rule of law and the courts. Okay, so nagpapakita ito or nagbibigay ito ng bad reputation sa legal profession. Kaya naman ang ipinataw na kaparusahan sa kanya ng korte ay disbarment. Ibig sabihin, nawalan ng lisensya si attorney. So ngayon, kung meron man kayong mababasa sa Facebook na sponsored ads and nagsasabi na in 3 months time, granted ang annulment mo, hindi mo kailangan mag-appear, magbayad ka lang ng 100k, 200k, package deal, ganyan. Abay, magtaka ka na, okay? At kung licensed lawyer yan, pues, alam mo na yung gagawin mo next time para hindi ka mabudol, okay? So, eto yung nangyari dito sa licensed lawyer na gumawa ng ganong klaseng pamimeke or serious offense na kuni-consider under the CPRA. And eventually, nawalan nga siya ng lisensya. So sana nakatulong tayo para maliwanagan yung mga nag-iisip na pwede pala yung annulment mo 3 months lang. Okay? Magbabayad ka lang ng pera, hindi ka magpapakita. Right? Granted, ganon. Or, i-correct yung records mo sa NSO. So, mga napapaniwala po ng mga sponsored ads na ganon sa Facebook post, wag na po kayong magpaloko. Okay? So, eto po, actual case ito na nangyari. Okay? Totoong kaso po ito. And yung abogado nga na involved dito ay nawalan na ng lisensya. So, ayun. Sana nakatulong tayo. And for your comments, questions,
or reaction, pwede nyo pong i-comment sa ating mga vlogs and gagawa natin ng sagot or vlog in the future para sa inyong kaalaman or additional information. And thank you for your support. Thank you for watching my YouTube channel.